Magandang araw mga kababayan. Magandang araw sa inyong lahat ng mga suki, tagapagsuporta at tagapagtaguyod ng ating Ka Eric Celis YouTube channel. Maraming salamat din po sa sumusuporta sa ating programang Bigwas ng Agila. May YouTube channel din po yan at may Facebook account. Kasama ko po dyan si Dr. Lorraine Marie Badoy, si Ma'am Lorraine. And of course, ang ating Ka Eric Jeff Celis Facebook account. Personal account po ni Ka Eric yan. Ako at ang aking admin na pinsan po ang nagpo-post dyan. You can follow me also sa Ka Eric Jeff Celis Facebook account. Mga kababayan, sa nagtatanong kung paano makakatulong sa ating advocacy center na Bangon Sambayanan People's Movement, ang atin pong GCash line at line of support and coordination ay ang numero na 0916-308-7710. Uulitin po ni Ka Eric, 0916-308-7710. Yan po ang ating GCash line at line of support. Mga kababayan, nais nating bigyan ngayon ng pagpapaliwanag at pananaw. Ito pong paghamon na inilabas po ni Senator Amy Marcos at sinang-ayunan ng maraming mga other well-meaning at may matitinong pag-iisip ng mga officials ng gobyerno, lalo na po ng ating mga mamamayan, nang ipinanawagan po ni Senator Amy Marcos na sinabi niya kahapon, ano na mga kapwa ko, mga mambabatas at bahagi ng gobyernong ito sa paglilingkod. Nasaan ang kaluluwa natin? Nasaan ang kaluluwa ninyo? Upang unahin nyo at tatupagin nyo ang mga paghihiganti, yung politika, at mga panggigipit. Lamang manatili ang inyong interes sa kapangyarihan sa inyong mga puder. Of course, walang ibang pinapatungkulan ito si Senator Amy Marcos. Damay dito ang kanyang kapatid, siyempre. At pati po, lalo na ang Kongreso, ang House of Representatives. Sapagkat lumalabas po na ang mga buaya at magnanakaw na mga politikong nasa Kongreso, na mga tinatawag ni Congressman Toby Chanco na mga attack crocodiles, nila Marcos at nila Romualdez diyan sa loob ng Kongreso, mga bulldog nila na binabayaran ng mali-maleta, kagaya po nitong mga tauhan ni Tambaluslos at nila Marcos sa Committee on Justice ng House of Representatives, no? Itong sila Luistro, si Joel Chihuahua. Si Luistro, ito yung dahil kay speaker may maleta tayo. Dahil kay speaker pinagnanakaw na ang flood control. Mabuhay speaker. At itinago ko asawa ko kahit may warrant of arrest sa kasong rape. Yan ang mga aliporis na yan. Yan ang pinapatungkulan. Si Joel Chihuahua, si Terry Coque, sinipa ni Digong Duterte na si Terry Ridon. Mga kababayan, ito po ang mga bulldog ni Romualdez dyan at mga buaya niya sa loob ng Kongreso. I would assume ito po ang pinapatungkulan ng sinasabi ni Senator Amy Marcos na nasaan na ang inyong mga kaluluwa. Inuuna nyo pa ang inyong mga pagkagahaman at pagkasakim sa kapangyarihan at ang inyong panggigipit sa politika. So, yun po ang kanyang tinutumbok. And of course, that includes itong inutil at palpak niyang kapatid na si Bongbong Marcos Jr. na isang buwan naging low battery. Bago niyo mapag-isipan na dapat pala nag-imbak at nag-angkat na tayo ng supply ng langis upang hindi po tayo magkakaroon ng problema na sa loob po ng 60 days to 90 days ay magsusurvive ang ating ekonomiya habang naghahanap ng alternatibong supply line and coordinated na negotiation sa pag-aangkat ng produktong petrolyo, lalo na ang crude oil, bilang raw material sa industriya ng langis. Hindi niya po ginawa yon eh. Kaya nasaan ang kaluluwa mo, Bongbong Marcos? Ngayon ka palang nagdeklara
after 3 days ay nagsinungaling kayo ng iyong tagapagtahol na si Aling Claire Marites Castro. Sinasabi nyo everything is normal, wala tayong crisis, mayroon lang disruption sa price, okay ang supply natin. Kahapon lang inamin ni Energy Secretary mo na si Sharon Garin na by the middle of April pwedeng maubusan ng LPG supply. Ito yung ginagamit sa pagluluto at iba pang pangangailangang industrial, no? Byproduct po ito ng pagproseso ng crude oil, itong LPG, mga kababayan. At pati pong abono gumagamit ng mga oil products yan, ano? Ng mga produkto nang galing sa langis. O yan pa lang mga kababayan, 3 araw lang na nagsinungaling si Marcos at sila Claire, tagapagtahol Castro. Biglang nagdeklara si Marcos na bumubuo na siya ng state ng crisis committee. At nagdeklara siya sa pamamagitan ng executive order niya na mayroon tayong National State of Energy Emergency. Ano yun? Mga kababayan, parang hindi rin alam ni Marcos anong dineklara niya, no? Yan po ang pinuntuhan ni Senator Amy Marcos na kapatid niya ni Marcos Jr. na nasaan ang kaluluwa ninyo. Inaatupag nyo yung mga para sa kapangyarihan at kagahaman nyo sa poder at ang inyong mga kapritsyo sa politika. No? Pero yung totoong problema ng ating mga kababayan, wala, deadma. Nothing from Congress. Mabuti pang Senado, kahit papaano, ay nagkaroon ng responde ng pagpapahayag doon sa hinaharap na malawak at seryosong krisis na sasambulat na sa ating lipunan dito sa ilalim po ng kasalukuyang kalagayan sa Middle East na halos ang buong supply ng produktong petrolyo sa buong mundo ay apektado dahil sa armadong sigalot at hidwaan, armadong tunggalian ng bansang Iran laban sa bansang Estados Unidos at Israel. At nadadamay na po ang maraming mga bansa, ang supply line, ang supply production ng produktong petrolyo dyan sa tinatawag na Middle East or Gulf region, mga kababayan. And yet, si Marcos ngayon palang nahimasmasan. Matapos magsinungaling, 3 araw lang nakakalipas, nagdeklara siya ng National State of Energy Emergency. May crisis pala talaga. Tapos mag-press conference si tagapagtahol o barker ni Marcos, nagsisinungaling at nagmamanipula ng impormasyon upang linlangin at lituhin ang taong bayan. Pero yan ay ginagawa niya dahil utos din niya ni Marcos na magsinungaling at linlangin ang taong bayan. Kaya naman po, ito yung pinuna ni Senator Amy Marcos. Nasaan ang kaluluwa ninyo? Sa gitna po ng pagdarahop at mahirap na kalagayan ng milyong-milyong mga Pilipino, lalo na po ang ordinaryong mamamayang manggagawa, mga urban poor at mga informal sectors na nabubuhay sa isang kahig, isang tuka, milyon-milyon po yan. Mga magsasaka, manggagawang bukid, plantation workers, mga pamilya po nila, pati mga overseas Filipino workers. Ang mga pamilya nila dyan mahihirap dito yan sa Pilipinas. At hindi po yan bababa sa umaabot ng 70 million na mga pamilyang Pilipino or na mga Pilipino. O humigit kumulang po ay mga 15 million families ay nag-undergo po ng isang kahig, isang tuka na kalagayan. That's around 70 million na mga Pilipino. And yet, ang inaatupag nitong dahil kay speaker, itinago ko mga maleta na si Luistro at ang mga alipuris ni Tambaloslos Romualdez ay ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kung hindi ba naman ito mga pobre espiritu, no? Ibig sabihin po ng pobre espiritu, mga walang katinuan sa sarili, hambog, abusado, at ang pinakamalala, walang damdamin na damhin ang kalagayan ng taong bayan para
bilang mga bahagi ng gobyerno, tumulong. Hindi para magpabigat. Yun po ang punto natin. At hindi lang walang damdamin, walang pakialam pa kung ano ang kalagayan ng sambayan ng Pilipino. Basta makapagsipsip at may maleta mula kay Tambaluslos, okay na. Birahin natin ng impeachment si Sara Duterte. Birahin natin ng maniobra ang mga Duterte para hindi na sila makakaupo. Ang kanilang Sara Duterte pagdating sa 2028. Yan ang inaatupag nila. At yan po ang sinabi ni Senator Amy Marcos kahapon. Nasaan ang konsensya nyo? Nasaan ang kaluluwa nyo? Para unahin nyo ang inyong mga gimmick para sa politika at ang inyong mga pagkagahaman sa kapangyarihan at puder, lalo na pati sa pera, na ang inaatupag nyo, hindi naman po ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng matinding krisis ang ating bansa. Of course, the biggest crisis, mga kababayan, isang krisis ng liderato sa gobyerno. The crisis of a failed government. Because Marcos is no doubt a failed leader, a failed president. Failure po ang gobyerno ni Marcos. Failure in terms of correct direction, in terms of decisive action, in terms of programs and policies na nagpoprotekta at nag-aangat sa kabutihan ng mga mamamayang Pilipino, lagapak na lagapak dyan si Marcos. Pero perfect na perfect siya sa pagnanakaw nila ni Romualdez ng Kabanang Bayan. Yan, mastermind sila dyan. Expert, the biggest robbery of the government by the government itself. Sa flood control alone, more than 1 trillion pesos po ang dinurubo nila ng sindikato ni Marcos at Romualdez. Kaya yan din po dapat ang tanong ni Senator Amy, nasaan ang kaluluwa ninyo? Pati sa kapatid niya at sa pinsan niyang si Martin Tambaluslos. Nasaan ang inyong kaluluwa? Nasaan ang konsyensya ninyo? Yon. Doon dapat ang unang pagtatanong. Of course, tama naman siya, si Senator Amy, na tinanong niya rin po ang kapwa niya mga miyembro ng Kongreso. Siya sa kapulungan ng Senado at ang counterpart nila sa House of Representatives, sapagkat yan ang dapat na tanong sa mga baloktot at buaya ng mga mambabatas daw, pero mambubutas ng batas, mambabaloktot ng batas at abusado sa batas at kapangyarihan. Yan po ang nakikita ng mga mamamayan. May paghuhukom po yan, mga kababayan. Kaya ang sagot natin kay Senator Amy, pag napalayas na ng taong bayan ang iyong kapatid na si Marcos Jr. at pating pinsan mong si Romualdez, magsisimula ang tamang pamumuno, ang bagong gobyerno, at aayusin natin ang ating bansa. Kasama po sa pag-aayos na yan ang paniningil, ang pagpaparusa sa mga nagkasala. Led by Marcos Jr., by Martin Tambaluslos, at ng mga alipores nila. Dapat ipapakulong po ito sila. Parurusahan ito at papanagutin at bawian ng mga ninakaw na kayamanan. Kasama po ang mga alipores at mga tauhan nila sa sindikato. It can only happen na uusad tayo patungo sa linya ng pagbabago, direksyon ng pagbangon, kung mapapalitan po natin ang liderato sa gobyerno. Kaya nila gustong tanggalin si VP Sara Duterte sapagkat takot na takot po itong mga puwersa ng kadiliman na may hawak ng kapangyarihan sa gobyerno ngayon na ang uupo at papalit kay Marcos ay isang Duterte na katulad ng kanyang tatay, si Rodrigo Duterte, malakas ang loob, buo ang paninindigan na poprotektahan niya at kanyang uunahin sa prioridad ng aksyon at programa ng gobyerno ang mga mamamayan, ang taong bayan. Kaya gusto nilang tanggalin ang isang Sara Duterte kasi alam din po nila na hahabulin sila. Papanagutin sila Marcos, Romualdez at mga tauhan nilang sindikato at buaya na nasa Kongreso at sa gobyerno mismo kapag nagkaroon ng pagbabago sa liderato.
Kaya nasaan ang kaluluwa nyo? Sabi ni Senator Amy Marcos. Bakit? May kaluluwa pa ba sila? Senator Amy, sa tingin mo? The way things are being done right now at the House of Representatives, binabaluktot ang proseso uli at lantarang nilalabag ang otoridad at kapangyarihan, inaabuso, puno ng kahambugan at mga pambabaluktot at katarantaduhan, and yet tahimik yung kapatid mo para ipatigil yan at sitahin niya ito. At the same time, ang pinsan mo itinuturong sa likod ng pasimuno ng panibagong atake ng pangbabaluktot sa impeachment process na ginagawa ngayon sa House of Representatives. Kaya, pero tama ang tanong mo, Senator Amy. Nasaan ang kaluluwa nyo? Pero ang problema, dapat na-rephrase mo yung tanong mo. May kaluluwa pa ba kayo? Dahil mukhang wala na no? Mga bahagi po ito ng evil forces, no? Evil forces na nagkakaroon ng kapangyarihan sa gobyerno dahil nalulusutan nila ang mga eleksyon. Nakakaikot sila sa batas, kaya nandyan sila sa Kongreso. Pero, timely, napapanahon po ang pagtatanong na yan ni Senator Amy Marcos. Sapagkat, yan din po ang nararamdaman ng mamamayang Pilipino. Walang kaluluwa, walang damdamin, walang puso para sa bansa, para sa mamamayan, itong Kongreso na ito, lalo na sa House of Representatives. Sapagkat sila ay instrumento sa pagpapanatili ng isang mandarambong, kurakot, abusado, at kontra sa interes ng mga mamamayang Pilipino na gobyerno ni Marcos at Romualdez. Kaya nila ginagawa ang mga bagay at hakbang dyan sa Kongreso na para bang ang description ngayon ng mamamayan, the way Senator Amy Marcos delivered the message, may kaluluwa pa ba kayo? May konsyensya pa ba sa inyo? Kaya dapat lamang ito na itanong ng mamamayan at mamarkahan natin sila. Hindi lamang mamarkahan si Marcos, hindi lamang mamarkahan si Romualdez, at hindi lamang natin tatandaan sila, kundi hahabulin, papanagutin, at paparusahan dapat sila ng katarungan ng mga mamamayan at ng katarungan ng naaayon sa batas at interes ng bansang Pilipinas. But nonetheless, thank you pa rin. Salamat pa rin po, Senator Amy Marcos, at nagsasalita po kayo. Bagamat may pagpigil sa pagtumbok na ang pinakakrisis dito lahat ay ang kabulukan ng kapatid mong si Marcos Jr. at ng pinsan mong si Romualdez, mabuti na rin po at may naninindigang isang Marcos kagaya ninyo upang nang sa ganun ay pakita na hindi ka tatahimik bilang si Amy Marcos. You side with the people and you side with truth and justice, even if that will include yung paniningil at pagpapanagot sa kapatid mo. Sana ay doon din patungo ang paninindigan mo sa pagsasabi mong nasaan ang inyong mga kaluluwa. Mga kababayan, huwag nating kalimutan ang ating habilin sa tuwing may video talakayan dito, mga kababayan, with Ka Eric. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat. Bye for now. Ito po si Ka Eric.